Marshall Peak, Kabanata 6001. Presyo. Ito ang dahilan kung bakit pinasalamatan siya ni Yang Kai sa huli. Natatakot ako na ito ang resulta na gusto niya. Pinoprotektahan ni mo ang human race at ang langit sa hindi mabilang na taon, at kahit pagkamatay niya, nag-iwan siya ng maraming pangyayari. Bagamat ang mundong ito ay gumuho at ang human race ay parang langgam, ito pa rin ang gustong protektahan ni mo. Sa ilalim ng premise na posible, handa siyang sundin ang kalooban ni mo. Siyempre, kung hindi ipapakita ni Yang Kai ang kanyang katumbas na lakas, hindi papayag si Black Ink na patayin siya. Pagkatapos mamuno ang kapangyarihan ng Black Ink sa langit, hahatiin niya ang isang malaking rehiyon para dumami at mabuhay ang human race. Sa ganitong paraan, hindi mapapawi ang human race at magkakaroon siya ng paliwanag para kay mo. Sa pagtatapos ng araw, ang kamalayan ng Black Ink ay hindi masama. Sa kamakailang ancient era, pinrotektahan niya ang human race at responsable sa pagtulong sa human race. Kung hindi dahil sa kanya at sa 10 martial ancestor na nagtutulungan, ang human race noong panahong iyon ay hindi makakatalo sa ancient monster race. Kaya lang hindi na kontrol ng kanyang kamalayan ang unti-unting lumalagong kapangyarihan at tuluyang nawala ang direksyon nito, lalo na pagkamatay ni mo. Ang pagtatapos ngayon ay isang bagay na siya ang nagkusa na ituloy. Sandaling natahimik ang lahat, hindi maipaliwanag ang kanilang kalooban. Bagamat may malungkot sa buhay ni Black Ink, siya ang nagdulot ng sakit at paghihirap ng human race sa nakalipas na milyong taon. Kung wala siya, pagkatapos talunin ang ancient monster race na iyon, ang mundong ito ay magiging mundo ng human race, at hindi magkakaroon ng digmaan na tumagal ng hindi mabilang na taon. Ang Black Ink Tribulation ay naging dahilan upang ang human race ay magdusa ng hindi maisip na pagkalugi. Sa nakalipas na milyong taon, hindi mabilang na mga elite ng human race ang namatay sa labanan. Para sa human race, nakakaawa man ito o hindi, ang Black Ink ang kanilang pinakamalaking kaaway. Ang panalo ay hari, ang talo ay ang kontrabida. Basag. Parang may konting galaw, napalingon ang lahat at agad na nagulat. Big Brother. Agad na tumawag si Yang Zhou, na nakatitig sa mukha ni Yang Kai nang may takot. Naging mataimtim din ang mga ekspresyon ng iba dahil may lumabas na bitek sa mukha ni Yang Kai. Ito ay hindi isang normal na sugat, at walang dugo. Matapos lumitaw ang unang crack, pangalawa, pangatlo. Hindi lang ang mukha ni Yang Kai, kundi pati na rin ang kanyang mga kamay. Sa ngayon, si Yang Kai ay parang isang piraso ng porselana na malapit ng mabasag, at mula sa mga bitek, isang nakakatakot na puwersa ng great daw ang mararamdaman. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at bumulong sa kanyang sarili. Ito ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Mukhang na-anticipate na niya ang sitwasyon niya ngayon. Anong nangyari? Tanong ni Soyan mula sa kanyang likuran, ang kanyang malambot na katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Matapos ang napakaraming taon ng pagsusumikap, sa wakas ay natalo na niya ang Black Ink Tribulation at naresolba ang Black Ink Tribulation. Sa hinaharap, ang human race ang mamumuno sa langit, at nakikinita na ang lahat ay magiging mas mabuti. Bilang pinakamalaking contributor sa huling labanang ito, naramdaman ng lahat ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis na bumalat sa kanya, na naging sanhi ng kanilang kaba. Ang mas nakakabahala pa ay wala pang nakakita ng ganoong pinsala. Marahang tinapik ni Yang Kai ang likod ng kamay ni Soyan at inaliw siya. Hindi ako mamamatay, ngunit wala na akong mahabang oras. Anong nangyari? Nakangiting tanong. Paano ko sasabihin? Lahat ng tao sa paligid niya ay nag-aalala hanggang sa mamatay, ngunit si Yang Kai, ang pangunahing taong kasangkot, ay nanatiling kalmado at tahimik. Ang shadow cutting technique ay isang secret technique na nilikha ni mo na may space-time river bilang nito. Pundasyon. Namana ko ang kanyang legacy at tinahak ko ang parehong landas gaya niya, kaya natural na magagamit ko ang secret technique na ito. Gayunpaman, ang space-time river ni mo ay hindi kompleto, kaya ang shadow cutting technique na ginamit niya ay talagang hindi kompleto. Maaari lang niyang ipatawag ang shadow cutting technique mula sa nakaraan. Kung mawawala ang shadow cutting technique, mawawala ang mga alaala ng nakaraan. Sa panig ko, nai-perfect ko ang secret technique na ito para ipatawag ang shadow cutting technique mula sa hinaharap. Ang bawat isa sa mga shadow cutting technique na ito ay magmumula sa isang tiyak na libong taon sa hinaharap. Ngayong nawala na ang shadow cutting technique, kailangan kong magbayad. Kung mas malakas ang isang secret technique, mas mahirap itong gamitin. Ang shadow cutting technique ay walang alinlangan na ang pinakamakapangyarihang secret technique na lumitaw sa mundong ito, lalo na dahil nalampasan ni Yang Kai ang kanyang ninuno at ginamit ang shadow cutting technique na ito para talunin ang Black Ink.
Ang presyo na kailangan niyang bayaran ay tiyak na hindi maliit. Kapag nawala ang anino ng nakaraan, mawawala ang mga alaala ng katumbas na space-time. Anong uri ng presyo ang mayroon kapag ginagamit ang hinaharap na space-time shadow? Mataimtim na tanong ni Mijinglan. Sa hinaharap na seksyon ng space-time, wala ako. Wala. Anong ibig mong sabihin? Bagaman hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang bagay na ito, literal ang ibig sabihin ng mga salita. Saglit na natahimik si Mijinglan, tinutunaw ang hindi kapanipaniwalang balitang ito. Nagpatawag ka ng 8 shadow, na 8,000 taon. Oo, ano ang mangyayari pagkatapos ng 8,000 taon? Umiling si Yang Kai. Hindi ko alam. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang shadow cutting technique, kaya kahit alam niya na sa susunod na 8,000 taon, hindi na siya iiral at lahat ng bakas ng kanyang pag-iral ay mabuburin ang kapangyarihan ng espasyo at oras, hindi niya masabi kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 8,000 taon. Paano ito nangyari? Namula ang mga mata ni Yang Zhou. Hindi ito isang malaking problema, pagkatapos ng 8,000 taon, dapat akong makabalik. Pag-aliw ni Yang Kai. Ngunit kahit sino ay maaaring marinig ang kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Biglang gamaan ang kanyang likod nang biglang umilo si Suyan. Hindi nagtagal, bumalik siya, ngunit sa pagkakataong ito ay dinala niya si Yu Raming at ang iba pa. Namumula ang mga mata ng lahat ng kababaihan habang pinipigilan nila ang kanilang kalungkutan, hindi pinapayagang tumulo ang kanilang mga luha. Sa pagbabalik, maikling ipinaliwanag ni Suyan ang sitwasyon, kaya alam nila na si Yang Kai ay malapit ng makaharap ng isang krisis. Sa maikling panahon mula noong umalis si Suyan, malinaw na tumaas ang bilang ng mga bitek sa katawan ni Yang Kai. Sa loob ng bitek, mas naging halata ang kaagnasan ng Great Dao. Talagang wala ng maraming oras si Yang Kai, at ang backlash mula sa shadow cutting technique ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Sinulyapan ni Mijinglan ang karamihan, at lahat ng iba ay umatras sa gilid, naiwan lamang ang pamilya ni Yang Kai. Ang mga babaeng dinala dito ni Suyan sa wakas ay hindi na napigilan ang sarili at napaluha. Sa huli, si Yu Raming ang umarting big sister ng pamilya at pinagalitan sila. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, ang balat sa mukha ni Yang Kai ay nagsimulang matuklap at mawala. Kahit na lahat sila ay 8th grade at 9th grade ngayon, wala silang magagawa. Pinipigilan ng lahat ang kanilang kalungkutan at pinanood ang unti-unting pagkawala ng figure ni Yang Kai. Sa huling sandali, sumigaw si Yu Raming kay Yang Kai. Ikaw na walang pusong tao, tandaan mo ito, kung hindi ka babalik pagkatapos ng 8,000 taon, dadalhin ko ang aking mga kapatid na babae at magpakasal muli. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Parang pamilyar ang mga salitang ito. Sa wakas ay nabasag ang katatagan ni Yu Raming, at ang kanyang mga luha ay hindi napigilan sa pag-agos. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Yang Kai, nagmakaawa siya. Dapat kang bumalik. Ang mga mata ni Yang Kai ay isa-isang dumampi sa mga mukha, na parang gusto niyang itatak ang kanilang mga mukha sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, marahang tumanggo. Siyempre. Nagkalat ang mga butil ng liwanag habang ang isang malaking ilog ay biglang lumitaw sa kawalan, na bumabalot kay Yang Kai at nagpapadala ng mga alon na bumagsak upang lumubog ang kanyang katawan. Ang ilog ay dahan-daang nawala, at kasama nito, si Yang Kai, na sinipsip dito, naiwan ang isang grupo ng mga kababaihan na nakatayo doon na tulala, ang kanilang walang katapusang kalungkutan ay umaagos na parang ilog. Hindi maganda ang sitwasyon. Biglang bulong ni Mijinglan, na nakatingin sa malayo, bago lumingon kay Xiang Shan. Nararamdaman mo ba? Tumanggo si Xiang Shan. May problema. Ang iba pang 9th grade master ay halos ganoon din ang naramdaman. Bagamat hindi nila maisip kung ano ba talaga ang mali, ang pandaman ng 9th grade Heaven Opening Realm ay lubhang matalas at anumang bahagyang abnormalidad ay maaaring pumukaw sa kanilang pagbabantay. Sinuri ng lahat ang kanilang sarili, ngunit wala sa kanila ang may anumang mga pahiwatig. Pansamantala lamang niyang maisantabi ang bagay na ito, ngunit pinanatili pa rin niya ang isang tiyak na antas ng pagbabantay. Natapos na ang huling labanan. Ang alyansa ng Human Race at Small Stone Race ay natapos na ang hukbo ng Black Ink Clan, at ang Black Ink ay ganap ding tinatakan ni Yang Kai. Bagamat ang pinakadakilang contributor ay nakaranas ng backlash mula sa shadow cutting technique at nabura ng panahon at espasyo sa loob ng 8,000 taon, anuman ang mangyari, ang dakilang tagumpay na ito ay kailangang ipahayag. Nang bumalik si Mijinglan at ang iba pa at ipinakalat ang balita na ang Black Ink ay hinarap, ang milyong mga sundalo ng Human Race na naghihintay dito ay nagsaya. Ang digmaan ng 1,000,000 taon ay sa wakas ay natapos na, at sa hinaharap, ang mundong ito ay magiging sa Human Race.
Pagkatapos ng labanan, binilang ang mga nasawi at lahat ay naisagawa sa maayos na paraan. Ang hukbo ng Small Stone Race ay lumikas na at bumalik sa Chaotic Dead Territory sa pamamagitan ng Void Corridor. Medyo nahuli ang mga puwersa ng human race, nagsimula sila sa kanilang paglalakbay makalipas ang kalahating buwan. Ang Void Corridor ni Zhang Ruoxi ay nagligtas sa human race ng maraming oras. Hindi lahat ay umalis, kasama sina Suyan at Yu Ronging na pinamunuan ang mga asawa ni Yang Kai, ang kanyang mga disipulo, sina Yang Zhu, Yang Xiao, at ang iba pa ay nanatili lahat. Nanatili sila sa lugar kung saan nawala si Yang Kai, tahimik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang 8,000 taon ay nakatakdang maging mahabang panahon, ngunit hanggat nakikita nilang bumalik si Yang Kai sa lalong madaling panahon, anumang halaga ng paghihintay ay magiging sulit. Ang mga sirang barkong pandigma ay nagtipon sa isang fleet at pumasok sa Chaotic Dead Territory sa pamamagitan ng Void Corridor. Halos hindi pa rin napanatili ni Zhang Ruoxi ang balanse ng kanyang Great Yang at Great Yin Force, kaya ligtas pa rin ang Chaotic Dead Territory. Gayunpaman, hindi niya mapanatili ang estado na ito ng mas matagal. Upang labanan ang Black Ink at patayin ang mga Royal Lord, sinunog niya ang napakaraming Heaven Grade Bloodline. Pagkatapos umalis ang hukbo ng human race sa Chaotic Dead Territory, aalisin niya ang kanyang Great Yang at Great Yin Force. Sa oras na iyon, muling lilito sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, at wala nang lakas si Zhang Ruoxi. Sa pagtatapos ng araw, kung wala siyang Heaven Grade Bloodline at Great Yang at Great Yin Force, siya ay magiging 9th grade. Dumaan ang fleet sa Chaotic Dead Territory at hindi nagtagal ay bumalik sa Heavens. Maraming taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng ekspedisyon mula sa Star Boundary, ang hukbo ng human race na 3 o 4 na milyon ay nabawasan sa 1 milyon, na halos 60% ng mga sundalo ng human race ay namatay. Gayunpaman, hindi tulad ng Sol M na nakapaligiran ng ekspedisyon, kahit na ang kasalukuyang kalagayan ng hukbo ng human race ay hindi masyadong maganda, ito ay puno ng kagalakan, at bawat barkong pandigma ay napuno ng mga tagay at tawanan. Sa isang punit-punit na purifying Black Ink battleship, si Mi Jinglan ay nakatayo sa busog habang si Xiang Shan ay nakatayo sa tabi niya. Tahimik na naramdaman ng dalawa ang mga galaw na nagmumula sa lahat ng direksyon at nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti. Ang human race ay nanalo, ngunit ang pinakadakilang contributor ay hindi makakapagdiwang kasama namin, ito ay lubos na ikinalulungkot. Hindi napigilan ni Mi Jinglan na mapabuntong hininga. Tumanggaw si Xiang Shan. Ngayong pag-isipan ko ito, kung hindi dahil sa pamumuno niya sa Black Ink Clan at pumirma ng isang uri ng kasunduan, hindi sana maiipon ng human race ang kanilang lakas. Tama. Tumanggaw si Mi Jinglan. Ngayon tila ang kasunduan ay isang mahalagang punto para sa pag-usbong ng human race. Ano ang pangalan ng kasunduan na iyon? Ano nga ulit ang tawag doon? Nagkatinginan ng dalawang 9th grade human race master, unti-unting naglaho ang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang unti-unti silang naging seryoso. Martial Peak, Kabanata 6,002. Tumugon. Pabalik na ang milyong malakas na hukbo ng human race, at ang mga 9th grade master ay natipon sa nag-iisang purifying Black Ink battleship. Sa kanilang peak, ang bilang ng mga 9th grade human race master ay walang alinlangan na nabawasan ng malaki, marami sa kanila ang kamakailan ay nakapasok sa 9th grade. Sa kasalukuyan, mga 20 9th grade cultivator na lamang ang natitira. Bilang karagdagan sa 9th grade ng human race, inimbitahan din si Fu Guang ng Dragon Clan. Umupo ang lahat, marami sa kanila ang may mahinang aura at mga sugat. Hindi pa nagtagal matapos ang labanan, at kahit na may mga kakayahan sa pagbawi ng mga 9th grade master, imposible para sa kanila na ganap na makabangon sa maikling panahon, lalo na't ang human race ay naubusan ng mga supply at halos walang mga table task para sa pagpapagaling. Isa-isa, ang mga 9th grade master na sumugod ay mabilis na napansin ang mabigat na kapaligiran. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari upang tipunin ni Chief Mi ang lahat ng 9th grade master, malalaman nila sa ekspresyon ni Chief Mi na may masamang balita. Matapos umupo ang huling 9th grade master, sinabi ni Mi Jinglan. Ngayon, tinawagan ko ang lahat ng nandito para kumpirmahin ang isang bagay. Tumingin siya sa paligid, huminto siya sandali bago ikwento ang pakikipag-usap nila ni Xiang Shan. Nang marinig ito ng mga 9th grade master, ang ilan sa kanila ay nalito, ang ilan ay nawala sa pag-iisip, at ang ilan sa kanila ay nakasimangot. Sumigaw si Yang Lai. May problema ba sa pag-uusap ninyo ni Big Head Xiang? Wala naman siyang narinig na mali, puro chat lang. May malaking problema. Tinitigan siya ni Mi Jinglan na may tame time na ekspresyon,
na naging dahilan upang matanto ni Uyang Lai na isa nga itong malaking problema, kahit na hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Sinabi ni Xiang Shan. Ang kasunduan na nilagdaan natin sa Black Ink Clan noon ay pinakamahalaga at masasabing ang turning point ng pag-usbong ng human race. Imposibleng makalimutan namin ni Brother Mi ang isang mahalagang bagay. Kung ang isa sa amin ay hindi maalala ang mga detalye ng kasunduan, ito ay normal, ngunit ang susi ay pareho kaming pareho. Noong napag-usapan namin ang kasunduan noon, hindi namin agad na-recall ang mga detalye ng kasunduan. Ito ay isang bagay na imposible. Sumimangot si Uyang Lai. Marahil ay pagod ka na sa nakaraang labanan. Lumingon si Xiang Shan para tumingin sa kanya. Naaalala mo ba noong unang beses mong nakilala si Yang Kai? Siyempre naaalala ko. Casual na sagot ni Uyang Lai. Paano ko makakalimutan ang ganoong bagay? Sa oras na iyon, siya. Dahan-dahan siyang huminto sa pagsasalita, halatang may napagtanto na nagbago ang ekspresyon niya at kumunat ang noo. Pagkatapos ay bumaling si Xiang Shan sa iba pang mga 9th grade master at sinabing, lahat, bakit hindi ninyo isipin ang ilan sa mga bagay na nakatagpo ninyo kay Yang Kai o nagbahagi ng mga karanasan sa kanya? Sinunod ng mga 9th grade master. Hindi nagtagal, naging kakaiba ang mga ekspresyon ng lahat. Sa pagmamasid sa mga ekspresyon ng lahat, agad na naunawaan ni Uyang Lai na nakatagpo sila ng parehong sitwasyon tulad niya at hindi maiwasang magtanong. Paano ito nangyari? Ayon kay Xiang Shan, nang maalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Yang Kai, hindi niya ito agad maalala. Para bang hinarang ng hindi nakikitang harang ang kanyang alaala. Malinaw na nasa harapan niya ang tagpo sa kanyang alaala, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Pagkatapos ng ilang paghinga ng hirap, naalala niya na ang unang pagkakataon na nakilala niya si Yang Kai ay nasa labas ng Great Evolution Pass. Noong panahong iyon, dinala ni Yang Kai ang kanyang mga disipulo upang tektikan ang kalaban sa labas ng Great Evolution Pass, at sinalubong siya ni Yang Kai sa ilalim ng utos ni Xiang Shan. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay isang 7th grade pa lamang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Mi Jinglan. Hindi lang kayong lahat. Pagkatapos naming matuklasan ni Brother Xiang ang problema, inutusan namin ang marami sa aming mga sundalo na magtanong. Ang sitwasyong naranasan nila ay pareho sa iyo. Hindi alintana kung personal silang nakipag-ugnayan kay Yang Kai o hindi, kahit na narinig nila ang tungkol sa kanya, hindi nila agad na maalala ang mga detalye. Ano ang sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito? Tanong ni Wu Qing sa mahinang boses. Naalala niya na ang sitwasyon ay talagang tulad ng sinabi ni Mi Jinglan. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan, ngunit sigurado ako na may kinalaman ito sa shadow cutting technique. Sabi ni Mi Jinglan. Dapat tandaan ng lahat na sinabi ni Yang Kai na ang 8 shadow cutting technique ay ipinatawag mula sa susunod. 8,000 taon ng space-time section. Ang katotohanan na ang 8 shadow cutting technique ay nawasak ay nangangahulugan na hindi siya iiral sa susunod na 8,000 taon. Tumanggo ang lahat. Noong nag-uusap sina Mi Jinglan at Yang Kai, nandoon ang lahat, at ito ang eksaktong mga salita ni Yang Kai. Sinabi ni Yang Kai na ito ang presyong kailangan niyang bayaran para sa shadow cutting technique, ngunit ngayon ay tila minaliit ni Yang Kai mismo ang kalubhaan ng presyong ito. Naisip niya na ang presyo na kailangan niyang bayaran ay hindi naiiral sa susunod na 8,000 taon, ngunit sa totoo lang, mayroong isang uri ng hindi nakikitang puwersa na unti-unting binubura ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa mundong ito. Kaya ang anumang may kaugnayan sa kanya ay biglang magiging malabo sa mga alaala ng iba. Talaga. Hindi makapaniwala si Uyang Lai. Ang pag-alis ng mga bakas ng pag-iral ng isang tao sa mundong ito, ang pinakadirektang paraan upang maunawaan na natural na patayin ang taong iyon, ngunit ang pag-aalis na nararanasan ng lahat ngayon ay hindi na kasing simple ng pagpatay lamang sa isang tao, kasama na rito ang mga alaala ng iba. Sinabi ni Mi Jinglan. Bago ginamit ni Yang Kai ang shadow cutting technique, hindi ko inaasahan na may ganoong kakaibang secret technique. Agad na tumahimik si Uyang Lai. Ang mga misteryo ng shadow cutting technique ay hindi maisip, kaya ang presyo para gamitin ang secret technique na ito ay tiyak na hindi maiisip, kaya gaano man kahirap ang mga haka-haka ni Mi Jinglan, iyon ang katotohanan. At simula pa lang ito. Ang inaalala ko ay habang lumilipas ang panahon, makakalimutan ba natin si Yang Kai? Nagulat ang lahat ng 9th grade master. Bilang pinakamalaking kontribusyon sa pag-usbong ng human race at pagtalo sa Black Ink, dapat ay naaalala siya sa lahat ng henerasyon, ngunit kung ang human race ay lubusang makakalimutan ang tungkol sa kanya, gaano kalungkot iyon. Kung tuluyan nating makalimutan si Yang Kai, ano ang mangyayari? Tanong ni Mi Jinglan. Walang makasagot.
Hindi siya nagtanong, sa halip ay nagpatuloy. Ngayong naisip ko ito, bago nawala si Yang Kai, sinabi niyang babalik siya makalipas ang 8,000 taon, ngunit sa tono ng kanyang boses noong panahong iyon, kahit siya ay hindi tiyak, kaya maaaring makabalik siya o tuluyang mawala. Sa ngayon, unti-unting nabubura ang mga bakas ng kanyang pag-iral, na siyang proseso ng kanyang pagkawala. Kung isang araw ay walang nakakaalala sa kanya, maaaring hindi na siya muling lumitaw. Si Fu Guang, na kanina patahimik, ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing. Ayon sa sinabi ni Chief Mi, kung maraming tao sa mundong ito ang nakakaalala pa rin sa kanya at nagpapakalat ng kanyang pangalan, marahil ay matutulungan nila siyang bumalik. Umiling si Mi Jinglan. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko, may halaga ito kung iyong susubukan. Tumanggo si Fu Guang. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang siyasatin ang bilis kung saan ang mga bakas na ito ay nabubura. Sa pamamagitan lamang ng pagkumpirma sa bagay na ito makakagawa kami ng aming hakbang. Pumayag. Pumayag. Gagawin natin ang sinabi ni Chief Mi. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsisiyasat ng mga 9th grade master at pagtatanong sa libo-libong random na piniling mga sundalo, makalipas ang isang buwan, nakatanggap ang lahat ng masamang balita. Ang bilis kung saan ito nabubura ay tumataas, at mas maraming bagay na may kaugnayan kay Yang Kai ang nabubura. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago tuluyang mabura ang lahat ng alaala na nauugnay kay Yang Kai. Sa oras na iyon, walang sino man sa mundong ito ang makakaalala sa pagkakaroon ng gayong bayani na nagligtas sa human race. Hindi mapigilan ni Mi Jinglan na makaramdam ng pagkaapurahan. Agad niyang pinabalik ang mga tao sa orihinal na lokasyon ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction at ipinaalam kay Suyan at sa iba pang nagbabantay dito. Bagamat malamang na matuklasan ito ni Suyan at ng iba pa, mas mabuting maging magbantay palagi. Sa sandaling ito, ang hukbo ng ekspedisyon ay nakabalik na sa Star Boundary sa pamamagitan ng isang serye ng mga space array. Ang balita ng kanilang tagumpay ay matagal nang naibalik sa hukbo ng sangkatauhan na nagbabantay sa likuran. Nang bumalik ang hukbo ng ekspedisyon, natural na tumanggap sila ng mainit na pagtanggap. Sa labanang ito, ang Human Race Expedition Army ay dumanas ng mabibigat na casualty at mahigit 60% sa kanila ang namatay, ngunit lahat ng ito ay sulit. Sa hinaharap, ang langit ay hindi na maaapektuhan ng Black Ink Strength. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ng human race, pagkatapos bumalik ng Expedition Army, hindi sila nagpakita ng anumang intensyon na magdiwang, sa halip ay mabilis na naghiwa-hiwalay na parang may bagong misyon na naghihintay sa kanila. Hindi nagtagal, sa Star Boundary, sa Myriad Monster World, sa lugar kung saan nakatira ang lahat ng human race, maging ito ay isang nayon, isang maliit na bayan, o isang lungsod, isang mataas na rebulto ang itinayo. Ang rebulto ay naglalarawan ng isang gwapong lalaki na may hawak na mahabang sibat. Sa sibat, tila may espiritong ahas na nakapulupot sa paligid nito habang ito ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Sa base ng rebulto ay ang pangalan ni Yang Kai. Kasabay nito, pumasok si Mi Jinglan sa High Heaven Palace, at sa pagtutulungan ni Hua Qingxi at Xia Ningqiang, tinipon niya ang lahat ng taong may kaugnayan kay Yang Kai at, kasama si Mi Jinglan na nangunguna, nagsulat ng isang serye ng mga karakter. Ang karakter na ito ay natural na isinulat tungkol kay Yang Kai, kasama ang lahat ng malaki at maliliit na bagay na naranasan niya sa kanyang buhay. Walang labis na emosyonal na pagpapaganda, isang simpleng paglalarawan lamang, ngunit sino mang magbabasa ng aklat ng karakter na ito ay mauunawaan ang kahangahangang buhay ni Yang Kai. Alam ng lahat na sa pinakamadilim na panahon ng human race, siya ang nagpunit ng selyo ng kadiliman at nagbigay ng sinag ng liwanag sa human race. Halata rin na nagbayad siya ng malaking halaga para sa wakas ay talunin ang sinaunang Supreme Master na nagngangalang Black Ink at wakasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi na tumagal ng 1,000,000 taon. Napansin din nila na hindi siya makakalimutan ng mundo, kung hindi, hindi na siya makakabalik. Matapos may sulat ang karakter na ito, hindi mabilang na mga kopya nito ang inukit ng mga alagad ng High Heaven Palace at ipinadala sa lahat ng lugar kung saan nagtitipon ang human race, lalo na ang mga lugar kung saan itinayo ang rebulto ni Yang Kai. Personal na inilagay ng mga 9th grade master ang jade slip na naglalaman ng karakter ni Yang Kai sa rebulto. Dahil dito, hanggat may nagsuri sa rebulto, makikita nila kaagad ang nilalaman ng jade slip at mauunawaan ang mga karanasan sa buhay ni Yang Kai. Marami sa mga upper echelon ng human race ang nagsisikap na pigilan ang human race na makalimutan ang pinakamalaking kontribusyon ni Yang Kai. Higit pa rito, pagkatapos bumalik ang hukbo ng ekspedisyon, muling nagtipon ang mga 9th grade master para sa isang pulong.
Sa pakiramdam na ang mundo ay malawak at ang oras ay mahirap sukatin, napagpasyahan nila na ang taon na bumalik ang ekspedisyonaryong hukbo sa Star Boundary ay ang Void Year. Ang Void ay isang pamagat, ang pamagat ng isa sa mga pinakadakilang contributor na unti-unting nakalimutan. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagong henerasyon ng human race ay ipinanganak, lumaki, at tumanda. Walang nakaalala tungkol kay Yang Kai, kahit na ang 9th grade masters na nakipaglaban sa tabi niya, ngunit ang mga estatwa na itinayo sa lugar ng pagtitipon ng human race ay buo pa rin. Marshall Peak, Kabanata 6,003. 8,000 taon. Void 7,999 na taon. Ang Star Boundary, kung saan matatagpuan ang High Heaven Cave Heaven, na unang nireranggo sa 36 na Cave Heaven, ay inalis ang pagbabawal nito. Hindi mabilang na mga cultivator na naghihintay sa labas ng Star Boundary ang dumagsa at nagkalat sa buong Star Boundary. Maraming mga cultivator ang sumugod dito mula sa lahat ng direksyon, at bagaman mayroong pinaghalong mabuti at masasamang tao, walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Matapos makapasok sa Star Boundary, kahit ano pa ang ugali nila, naging simple at mabait sila. Ito ay hindi lamang dahil ang Star Boundary ay ang teritoryo ng unang Cave Heaven, ngunit dahil din sa lahat ng iba pang Cave Heaven Paradise World dito. Sa buong Star Boundary, masasabing maraming 7th grade ang waling kung saan-saan, at ang 8th grade master ay kasing dami ng aso. Tanging ang mga maalamat na 9th grade master na bihirang makita ang may mga kwalipikasyon upang yugyugan sila. Kung sila ay maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dito, hindi banggitin ang hindi makita ang araw bukas, kahit na ang buwan ngayong gabi ay hindi makikita. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging masigla ang Star Boundary ay dahil dito gaganapin ang Void Festival's Grand Ceremony na ginaganap minsan kada 1,000 taon. Marami sa mga bagong henerasyon ay hindi alam ang pinagmulan ng Grand Ceremony na ito, ngunit ito ay ginanap ng 7 beses mula noong simula ng Void, at kung bibilangan ang mga magsisimula, ito ay ang ika-8. Sinabi na 8,000 taon na ang nakalilipas, ang kapaligiran ng pamumuhay ng human race ay lubhang malupit. Sa oras na iyon, mayroong isang uri ng pag-iral na tinatawag na Black Ink Clan sa langit na halos pukse ng human race at sinakop ang langit. Sa pinakakritikal na sandali, ang human race ay nasa bingit ng pagkalipol. Gayunpaman, sa pagsisikap ng matatalinong human race master at sa kanilang matiyagang pagtutol, dahan-daang pinatatag ng human race ang kanilang posisyon. Sa huli, ang buong human race ay nagpunta sa isang ekspedisyon upang ganap na lipulin ang Black Ink Clan. Mula noon, ang human race ang naging tunay na master ng mundong ito. Para naman sa Grand Ceremony ng Void Festival, ito ay ginanap upang gunitain ang mga pantas ng human race na namatay sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Masasabing ito ang pinakamalaking kaganapan sa buong human race. Ang Grand Ceremony ay tatagal ng 1 taon, kung saan ang sinuman ay malayang makapasok sa Star Boundary. Kailangang malaman na bilang teritoryo ng First Cave Heaven, karaniwang ipinagbabawal para sa mga tagalabas na pumasok. Ito ay hindi dahil ang High Heaven Cave Heaven ay kumikilos ng malupit, ngunit dahil wala silang pagpipilian. Pagkatapos ng dakilang digmaan 8,000 taon na ang nakalilipas, bagamat nagawa ng human race na sugpuin ang Black Ink Tribulation na tumagal ng 1,000,000 taon, nagbayad sila ng napakabigat na presyo. Hindi mabilang na mga pantas ng human race ang namatay sa labanan, at ang 3,000 mundo ay matagal nang nawasak ng Black Ink Clan. Sa ngayon, ang tanging angkop para sa kaligtasan ng human race ay ang High Heaven Territory Star Boundary at Myriad Monster Territory Myriad Monster World, tapos na ang iba pang Universe World. Ang kapaligiran ng pamumuhay ay lubhang napigilan, at kahit na ang mga mapagkukunan ng pagtatanim ay hindi nagkukulang, tiyak na hindi ito sagana. Sa ganitong paraan, kapag napakaraming mga cultivator ang ipinanganak, ito ay hindi maiiwasang humantong sa kaguluhan, kaya ang kasalukuyang paglilinang ay hindi na mapipigilan gaya noong 8,000 taon na ang nakalilipas. Sa halip, kailangan itong planuhin. 8,000 taon na ang nakalilipas, maraming mga 9th grade human race master ang nagsama-sama upang talakayin ang isang desisyon, na kung sino ang may kakayahang mag-cultivate ay kailangang mag-ulat sa Cave Heaven Paradise at ang Cave Heaven Paradise ay mag-aayos ng kanilang mga usapin sa paglilinang. Sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng lahat ng puwersa ng human race, ang desisyong ito ay mahigpit na ipinatupad, kaya ang lahat ng mga cultivator ng human race, anuman ang kanilang background o cultivation, ay naitala. Dahil sa desisyong ito, naging mas espesyal ang dating espesyal na Star Boundary. Ang Star Boundary ay mayroong World Tree, ang unang duyan ng Heaven Opening Realm. Ang pangalawang duyan ay ang Myriad Monster World.
Sa mga taong nag-away ang human race at ang Black Ink Clan, ang Star Boundary at Myriad Monster World na dalawang Heaven Opening Realm Cradles ay lumikha ng malaking bilang ng mga high-grade cultivator para sa human race. Masasabing sa huling mapagpasyang labanan, ang human race ay nanalo, at ang dalawang Heaven Opening Realm Cradle na ito ay malaki ang naiambag. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, dahil ang kanilang kapaligiran sa pamumuhay ay napigilan, mahirap para sa human race na mapaglabanan ang pagsilang ng napakaraming bagong henerasyong cultivator, na naging sanhi ng pag-iral ng Star Boundary at Myriad Monster World na maging lubhang awkward. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik mula sa ekspedisyon at mapagtanto ang problemang ito, ang mga upper echelon ng human race ay gumawa ng isa pang desisyon, na kung saan ay bawiin ang lahat mula sa Star Boundary at Myriad Monster World, lalo na ang malaking bilang ng mga ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong taong ito ay talagang hindi marunong magtanim, ngunit ang kanilang bilang ay napakarami, ngunit ang kanilang mga tagapagmana ay palaging may ilang kakayahan para sa paglilinang. Kung hindi sila mapipigilan, hindi magtatagal at mas maraming bagong henerasyong cultivator ang isisilang, na tiyak na mauuwi sa hindi kinakailangang kaguluhan. Maging ang mga taong naiwan sa Star Boundary at Myriad Monster World ay ipinagbabawal na magkaanak. Kung gusto nilang magkaanak, kailangan nilang iwan itong dalawang Heaven Opening Realm Cradles. Siyempre, alam din ng mga upper echelon ng human race na ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring ganap na maalis, kaya nag-iwan sila ng isang kislap ng pag-asa. Ang pag-asa na iyon ay nasa Grand Ceremony ng Void Festival na naganap kada 1,000 taon. Sa loob ng isang taong ito ng Grand Ceremony, ang lahat ay pinayagang malayang pumasok at lumabas sa Star Boundary. Kung ang isang tao ay may kakayahang makapasok sa iba't ibang Cave Heaven Paradise, natural silang magiging kwalipikadong manatili sa Star Boundary magpakailanman. Gayunpaman, sa nakalipas na 8,000 taon, pagkatapos magsimula ang bawat Grand Ceremony, mahirap kalkulahin kung sino ang papasok sa Star Boundary, ngunit hindi gaanong makapasok sa iba't ibang universe world. Ito ay humantong sa isang kakaibang kababalaghan, na kung saan ay maraming mga buntis na kababaihan o kabataang mag-asawa ang papasok sa Star Boundary sa oras na ito. Ang mga buntis na babaeng iyon na naghihintay na mga anak ay madalas na makakahanap ng isang tirahan sa piling ng kanilang mga pamilya, kung saan maaari silang magpahinga at mapangalagaan ang kanilang mga sanggol, na nagpapahintulot sa kanilang hindi pa isinisilang na mga sanggol na tamasahin ang pagpapakain ng World Tree Clone. Samantalang ang mag-asawang mag-asawa, pagdating nila, silang dalawa lang, pero pag alis nila, malamang umbok ang tiyan ng mga asawa nila. Sa Jade Mountain Market, isang napakakaraniwang pamilihan sa Star Boundary. Dahil sa desisyong ginawa noon, maraming human race ang lumikas mula sa Star Boundary, na naging dahilan upang ang buong Star Boundary ay kakaunti ang populasyon. Halimbawa, bihirang makita ang mga lugar tulad ng Jade Mountain Market. Kamakailan lamang ay dumating ang Grand Ceremony at hindi mabilang na tao ang bumuhos sa Star Boundary na maraming tao ang nagtipon dito. Isang batang mag-asawa ang namasyal sa palengke, magkahawa kamay. Gwapo ang lalaki at kasing ganda ng bulaklak ang babae, bagay na bagay. Bahagyang lumaki ang tiyan ng babae na halatang senyales ng pagbubuntis. Sa sandaling ito, nakatayo ang mag-asawa sa harap ng isang matangkad na estatwa at tumangala. Ang asawa ay patuloy na inaabot ang kanyang asawa, na walang magawang iniabot sa kanya ang pagkain sa kanyang mga kamay at bamulong. Sinabi ko sa iyo na huwag kumain ng maraming matamis na pagkain, bakit hindi ka nakinig? Hindi man lang siya nilinggan ng asawa niya habang kinakagat nito ang minatamis na prutas sa kamay at bumubulong. Ako ba ang gustong kumain nito? Gustong kainin ng bata sa tiyan ko. Hindi napigilan ng asawang imulat ang mga mata. Sa tuwing pinalaki ng babaeng ito ang bata sa kanyang sinapupunan, wala siyang magawa. Asawa, sa tingin mo ba ay talagang umiiral ang yangkay na ito? Mabilis na inubos ng asawa ang isang stick ng minatamis na prutas at kumuha ng isa pang stick sa kamay ng kanyang asawa. Bakit nakikita ko ang kanyang rebulto kung saan-saan? Kahit saan sila magpunta, kahit saan ang human race, palaging may mga ganitong estatwa. Sinasabing ang mga estatwa na ito ay nakatayo sa loob ng 8,000 taon at hindi nabubulok sa paglipas ng panahon, kaya't halatang protektado sila ng kapangyarihan ng isang eksperto. Paano ko malalaman? Galit na sagot ng asawa. Bulong ng kanyang asawa sa sarili. Kalat-kalat na ang alaala ng kanyang karakter, at tila binasa ng mabuti ng lahat ang alaala ng kanyang karakter. Bukod dito, sinasabi ng mga alaala ng karakter na upang talunin ang sinaunang Supreme Master na iyon, gumamit siya ng space-time shadow cutting technique, at binubura nito ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral. Kung walang nakakaalala sa kanya,
hindi na siya makakabalik. Nagbibilang ng oras, kung kailan magsisimula itong grand ceremony, nagkataon na babalik siya. Asawa, bakit hindi natin tingnan? Nagdilim ang mukha ng asawa. Bakit mo siya hinahanap? Siya ay isang bayani. Para magkaroon ng ganoong araw ang ating human race, tiyak na nag-effort siya. Tama lang na dalawin natin siya. Ang kasaysayan ng taong iyon ay naipasa sa loob ng 8,000 taon, sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi? Sa tingin ko siya ay dapat na isang matalinong tao. Crunch. Bakit mo kinakain ang aking minatamis na prutas? Maasim. Malinaw na napaka-sweet. Ang kasaysayan ng karakter na iyon ay nagsabi na marami siyang asawa. Sa wakas ay nalantad mo na ang iyong ligaw na ambisyon. Anak, ayaw na sa amin ng tatay mo, hirap na kami sa buhay. Hindi ko ginawa, huwag kang maging katawa-tawa. Sa iba't ibang lugar kung saan nagtipon-tipon ang human race, ang mga katulad na pag-uusap sa pagitan ng batang mag-asawang ito ay kumakalat. Noong nakaraan, ang mga nangungunang at pinagsama-samang karakter ni Mijinglan ay malawakang itinaguyod at pinanatili ng iba't ibang dakilang sekta sa loob ng 8,000 taon. Masasabing mahigit 10 taong gulang na human race ang nakabasa ng mga karakter ni Yang Kai. Para sa mga latecomer na ito, ang karakter na ito ay isang libro lamang, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang kahangahangang buhay ng isang lalaking nagngangalang Yang Kai. Kung ang mga tala sa karakter na ito ay totoo o gawa-gawa, walang makapagkumpirma. Ito ay isang bagay kahit na ang mga sinaunang cultivator ng Cave Heaven Paradise ay hindi matukoy. Dahil sa kanilang mga alaala, marami sa mga bagay na naitala sa kanyang mga karakter ang nangyari, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nagkaroon ng kahit katiting na impresyon sa lalaking nagngangalang Yang Kai. Kung ito talaga ang backlash ng space-time shadow cutting technique, ito ay masyadong nakakatakot. Sa High Heaven Palace, ang pagtitipon ng 9th grade human race. Kung ikukumpara sa ekspedisyon noon, ang bilang ng mga 9th grade master ay walang alinlangan na tumaas. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Pagkatapos ng lahat, 8,000 taon na ang lumipas, at ang mga may kakayahang sumulong sa 9th grade ay dahan-dahan ding lumaki. Sa pangunahing bulwagan, ang lahat ay nag-uusap sa maliliit na grupo. Bihirang magtipon ang mga 9th grade master, maliban kung may importanteng bagay, bihirang magpakita ang mga 9th grade master sa labas. Tanging isang engranding kaganapan tulad ng Grand Ceremony ng Void Festival ang maaaring magtipon ng lahat ng 9th grade master. Mahigit 100 mga 9th grade master, ang pundasyon ng human race ay umabot na sa pinakamataas nito mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na ito ay bagong na-promote na 9th grade o mga veteranong 9th grade master, lahat sila ay lumahok sa Expedition War. Ngayong nagsama-sama na sila, natural lang sa kanila na gunitain ang nakaraan at panoorin ang kasalukuyang kompetisyon ng mga tao. Ito ay totoo lalo na para kay Uyang Lai, na nasa isang lugar sa karamihan. Nang magkwento siya tungkol sa mga dakilang laban na kanyang nakalaban sa nakaraan, puno siya ng saya at pananabik. Nang pag-usapan niya ito, hinayla pa niya ang kanyang alagad na si Gang Lian. Noon, ang Old Master na ito ay isang 8th grade lamang, ngunit nang lumaban ako sa Pseudo Royal Lord ng Black Ink Clan na mag-isa, pinatay ko ang Pseudo Royal Lord na iyon at pinaihi siya ng pantalon. Nakita ito ng maliit na brat na ito sa kanyang sariling mga mata, hindi ba? Martial Peak, Kabanata 6,004. Talambuhay. Ang Gang Lian, na tinawag ni Uyang Lai na isang brat, ay umabot na ngayon sa 9th grade Heaven Opening Realm at ang kanyang cultivation ay karaniwang kapareho ng kay Uyang Lai, ngunit sa katayuan ng master at disciple, kahit na siya ay isang 9th grade, gagawin niya. Wala akong magagawa sa harap ni Uyang Lai. Nang marinig ito, hindi niya napigil ang tumanggo. Tama si Master. Lalong naging walang pakialam ang tawa ni Uyang Lai. Nagtawanan din ang ilan sa mga bagong na-promote na 9th grade master. Alam nilang mahilig magmayabang si Uyang Lai kaya pumayag silang lahat. Lahat sila ay nasaksihan ang lakas ng isang Pseudo Royal Lord, at tiyak na hindi ito maaaring labanan ng 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, maliban kung bumuo sila ng battle formation. Gayunpaman, noong wala pang mga 8th grade Human Race Master, si Uyang Lai ay talagang lumaban sa isang Pseudo Royal Lord na mag-isa, at siya ang nabugbog hanggang sa umihi sa kanyang pantalon. Gayunpaman, hindi kapani-paniwalang nagawa pa rin ang kakayahang labanan ang isang Pseudo Royal Lord gamit ang sarili niyang lakas. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang maingay na bulwagan, hindi na nagyayabang, lahat sila ay nakatingala. Sa direksyong iyon, bahagyang ngumiti ang kalahating puting buhok na 9th grade Heaven Opening Realm at iniwas ang kanyang mga mata sa lahat bago sinabing.
1,000 taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita, pareho pa rin ang tindig ng lahat. May mga bagong mukha din, napakabuti. Napayuko ang lahat. Pagbati, Chief Mi, ang taong dumating ay si Mi Jinglan. Kahit na ang Human Races Expedition Army at ang iba't ibang mahusay na hukbo ay nabuwag, ang titulo ng Chief Mi ay ipinasa. Sa mga tuntunin ng paglilinang, maaaring hindi si Mi Jinglan ang pinakamalakas sa lahat ng 9th grade. Isa siyang cultivator mula sa parehong panahon ni na Ouyang Lai, Xiang Shan, at Wei Junyang, ngunit kung sila ay magsasama-sama ngayon, halatang mas matanda si Mi Jinglan dahil sobra ang kanyang pagsisikap sa loob ng libu-libong taon ng labanan. Sa tuktok ng bulwagan, binalikan ni Mi Jinglan ang pagbati bago sinabing, "Oras na para sa grand ceremony ng Void Festival." Sa pagbibilang ng oras, ito na ang 8 beses, at sigurado akong alam ng lahat ang ibig sabihin ng oras na ito. Nang marinig ito, naging solemn na ang mga ekspresyon ng lahat. Sa lahat ng mga oras na ito, medyo kulang ang mga alaala namin. Sa maraming mahahalagang lugar, tila may mga bakas ng pag-iral ng isang tao, ngunit tayo man o iba pa, walang sino man sa atin ang nakakaalala sa taong ito. Hindi ko alam kung anong klaseng mood ang nasa loob ko noong una kong pinagsama-sama ang karakter ng taong ito, ngunit ngayon na iniisip ko ito, tiyak na ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay talagang umiral, at ang mga tala sa karakter ng taong ito ay totoo. Ang taong ito ang may pinakamalaking kontribusyon sa tagumpay ng human race laban sa Black Ink Clan. Hindi tulad ng mga cultivator na may mababang kultibasyon, bagamat ang mga 9th grade master na naruroon ay may ilang mga kakulangan sa memorya, ang mga nawawalang alaala na ito ay maaaring ganap na madagdagan ng karakter ni Yang Kai, upang mapaghinuhan nila na umiral si Yang Kai at ang mga tala sa kanyang karakter ay hindi gawa-gawa. Ang dahilan kung bakit nakalimutan nila si Yang Kai ay dahil sa mahiwagang shadow cutting technique. Ang isang karapat-dapat na serbisyo ay hindi dapat kalimutan, kung hindi, ang kasalukuyang human race ay hindi karapat-dapat mabuhay. 8,000 taon na ang lumipas, at ngayon ay oras na para bumalik siya. Umiiral din ang Festival Grand Ceremony para sa sandaling ito. Ang bawat isa, ang mga kaayusan noon ay dapat gamitin, at ang oras upang masaksihan ang katotohanan ay dumating na. Alam lang ng lahat na ang Grand Ceremony ng festival ay isang grand event para sa buong human race, ngunit hindi nila alam na inayos na ito ni Mi Jinglan at ng iba pang 9th grade masters. Noong inayos nila ang contingency plan noon, marahil ay hindi pa nila lubusang nakakalimutan ang tungkol kay Yang Kai, ngunit ngayon, wala na talaga silang naaalala tungkol sa kanya. Hindi na mahalaga kung hindi nila maalala, basta gumagana ang contingency plan. Pakisabihan mo kami, Chief Mi. Naikuyom ng mga 9th grade master ang kanilang mga kamao. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglan. Kung gayon, tingnan natin kung ang lahat ng ito ay isang hindi makatutuhanang pantasya o kung talagang may nakalimutan tayo. Isa-isang lumipad palabas ang mga 9th grade master sa hall at mabilis na naglaho, nag-iwan lamang ng isang 9th grade master. Ito ay isang pinamagatang Great Emperor na kinikilala ng Star Boundary at ang nag-iisang Great Emperor na nakalusot sa 9th grade. May iba pang 9th grade Great Emperor sa Star Boundary, ngunit lahat sila ay nahulog sa panahon ng ekspedisyon. Natahimik ang bulwagan habang si Mi Jinglan at ang Great Emperor ay tahimik na naghihintay. Pagkalipas ng 10 araw, biglang iminulat ni Mi Jinglan ang kanyang mga mata at sumulyap sa 9th grade Great Emperor. Tama na, bahagyang tumango ang 9th grade Great Emperor bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang kamalayan. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay tila sumanib sa buong Star Boundary. Sa iba't ibang lugar kung saan nagtipon-tipon ang human race, ang mga estatwa ni Yang Kai, na nakatayo sa loob ng 8,000 taon, ay biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag, na umaakit sa atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Maya-maya, mula sa rebulto ay dumating ang tunog ng pag-awit, na siyang nilalaman ng karakter ni Yang Kai. Ang pag-awit ay tila naglalaman ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, dahilan upang ang lahat ng nakarinig nito ay hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga landas at tahimik na makinig. Habang nagpapatuloy ang pag-awit, ang paningin ng lahat ay tila napuno ng isang napakagandang picture scroll. Ang mga nilalaman ng picture scroll na ito ay talagang isang cultivator na nagngangalang Yang Kai na patuloy na lumalaki, nagiging mas malakas mula sa mahihina at kalaunan ay pinangunahan ang human race upang talunin ang kanilang mga kaaway. Hindi lang ito ang Star Boundary. Sa Myriad Monster World, ang tahanan ng lahat ng human race, ang mga estatwa na itinayo ng mga 9th grade master ay na-activate. Sa sandaling ito,
Ang tunog ng pag-awit ay pumuno sa mga tainga ng lahat ng human race. Minsan, 2 beses, 3 beses. Unti-unti, nagsimulang magbasa ang ilang tao kasabay ng mga boses na nagmumula sa rebulto. Halos lahat ay nabasa na ang karakter ni Yang Kai, at marami sa mga iskolar ang naisalo pa nga ito. Kaya lang, ang mga karakter na ito, na kadalasang ginagamit lamang bilang mga idol na libro, ay tila binigyan ng mabigat na kahulugan ngayon. Daan-daang milyong human race ang umaawit ng pangalan ng Void Great Emperor. Kasabay nito, sa malayong kawalan, sa huling labanan sa pagitan ni Yang Kai at Black Ink, maraming tao ang nagtipon sa isang lumulutang na palasyo. Walang marami sa mga taong ito, 12 na lamang o higit pa, ngunit bukod sa isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang, ang pinakamababang cultivation ng iba ay isang 8th grade, at karaniwan dito ang 9th grade Heaven Opening Realm. Ang lahat ng natipon dito ay ang pamilya ni Yang Kai. Ang kanyang mga magulang, kanyang asawa, kanyang mga alagad, Yang Xiao, Yang Zhu. Ang mga taong ito ay naghihintay dito sa loob ng 8,000 taon. Si Xian Ningchang ay orihinal na nanatili upang bantayan ang High Heaven Palace dahil kahit na ang kanyang cultivation ay hindi mababa, siya ay may napakakaunting karanasan sa pakikipaglaban sa iba. Bukod dito, siya ay isang alchemy Great Grandmaster, kaya hindi siya ipinadala sa ekspedisyon. Ang Great Army Masters, Xian Ningchang, at Mi Jinggan ay agad na umalis pagkatapos ay compile ang karakter ni Yang Kai, dinala sina Yang Yingfeng ang Yang 4th Master, at Dong Suzu dito upang makipagkita kay Suyan at sa iba pa. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 8,000 taon.